Bumula na naman ang bibig ni Videoke Queen. Bongga kaday, bongga kaday. Sige lang, itaas ang kilay. Sabi ko na nga ba eh. Dahil sa pagpapa-interview ni Vice President Sara Duterte, nung pagkatapos ng book na yan, pagkatapos ng budget hearing sa House of Representatives, nagpa-interview si Vice President Sara Duterte. At sabi ko, ginawan ko na yan ng vlog, ginawan ko na yan ng video. Sabi ko, hindi na naman makakatulog ng mahimbing itong si Claire Castro at magre-research na naman siya ng kanyang ibabanat. Well, true enough. Pero bago natin panoorin ang pagbula ng bibig ni Videoke Queen, ay panoorin muna natin to kasi connected. Kunting-kunti lang to kasi 29 minutes to, medyo mahaba. Ito daw ay Duterte pinangalanan na ang mga corrupt congressman at DPWH employees. Play. Congressman Josephine Ramirez Sato of Occidental Mindoro, former Congressman Teodoro Teddy Baguila Jr., Ifugao, Lone District, Congressman Alfredo Paulo Vargas, 5th District of Quezon City, Congressman Henry Huminal, Congressman Alisa Shena Pitan, 4th District, Isabela, Congressman Paul Dasa, 1st District of North. So, nakukuhan nyo na yung idea na itong si Duterte ay nagpangalan ng mga congressman, dating congressman, mga DPWH employees. Samantalang ino si Bongbong Marcos, naglabas siya ng 15 top contractors daw ng Pilipinas na maaaring sangkot nga sa kabulastugan sa flood control projects. Matatandaan ko parang ganito yung tanong ng isang reporter. Ngayon po nilabas nyo yung mga pangalan ng mga construction companies na yan. May mga po ba? Involved po ba ng mga congressman, politiko, something like that? Ang sagot ni Bongbong Marcos, nasaan na yung investigative journalist? Wala na yung spirito ng journalist, yung investigative journalism. Ibig sabihin, bahala na kayong mag-research. Samantalang si Pangulong Duterte dati ay pinapangalanan talaga yung mga korap. So, dahil sa usapang korap, bumula ang bibig ni Claire Castro. Panoorin natin to. I-ano natin ng konti kasi medyo mabagal. Ayan, para hindi tayo matagal. Okay, i-play mo na yan. Gosep. O, yan. Yusek, sabi po ni Bibi Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control measures instead na hintayin daw po yung magiging findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission o ano pang commission? Okay. Unang-una po, Bagay na sabi ni Vice President Sara Duterte yun, meron siyang basihan, tatay niya. Bakit kailangan mo pa ng truth commission, investigation, etc. etc. Ikaw yung Pangulo eh. Bakit kailangan mo pa ng independent at separate na body to investigate? Kitang-kita naman yung korupsyon na pinaggagawa doon pa lang sa budget. Kasi doon naman talaga nag-umpisa sa budget, di ba? O eto yung sagot ng Claire Castro na bumubula ang bibig na hindi na yata natulog para mag-research. Kasi meron pa siyang ipapakita dito, meron pa siyang presentation, ganyan-ganyan. At pupuntahan natin yun mamaya. hindi po natin alam kung kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Hala, baka nag-stay ka daw sa kuweba na matagal. Grabe naman yun. Talagang pinaghandaan. Kuweba talaga. Baka naman sa ibang bansa. Ay, at least, sabihin na natin pumunta sa kuweba. Pero, sa ibang bansa. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at Kailangan niya ng mataas na grado o kaya hearing aid. Mataas na grado. Di ba dapat mataas na grado para makita niya or hearing aid para marinig. So ngayon, yung hearing aid ay nakakarinig yung hearing aid at nakakarinig na din yung mataas na grado ng salamin. Ganon? Ayusin mo. Bumubula yung bibig mo. Hindi na nakakatugma-tugma yung mga pinagsasabi mo. mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies,
kasama na po ang pagbuo ng ICI. Kaya nga, sinabi nga niya, pinagmalaki mo pa eh. Sabi nga, hindi na kailangan ng ICI, pero pinagmalaki mo pa. Hindi ba nakikita ni BP Sara, kailangan na ng hearing aid para makita yung inuutos sa mga opisyal. Yun nga yung point ang sinasabi. Dapat wala ng ICI, pero pinagmalaki mo pa na may ICI. Ang problema, taasan mo yung grado ng mata mo o kaya hearing aid para marinig mo. Uulit-ulitin po natin. Dahil paulit-ulit man po lamang ang sinasabi. Ayan na naman yung litanyang. Uulitin po natin. Dahil ulit-ulitin natin. Natatandaan nyo yung ano niya kay Eden Santos? Ulit-ulit, 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 ulit-ulitin natin. Di ba? The same linyahan. Gusto ko yung camera ko ngayon. Oh, sumusunod, sumusunod. Sagala mo. Bongga kaday. Bongga kaday. Sabi na issue ng Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Oh, ilan ba dapat? 3 taon. Taon na yung lumipas kasi na yung budget talagang ginurgur. Pero, hindi lang isang araw. Pero ano, mga 6 years, gano'n? 2 years mahigit na. 2023, 2024, 2025. 3 taon na nga na binababoy at binaboy ang ating budget. Pero hindi po isang araw ang pag-iimbestiga. Well, hello, alam namin yun. Yun ngang pagbuo ng ICI na yan, napakatagal di ba? Tapos ngayon, hindi lang po isang araw. Just to justify yung bagal ni Bongbong Marcos. Tuloy! Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style. Maipasok lang ang EJK style. EJK style? Ano ba naman yan? Tagal-tagal na niyang issue nyo na EJK. Nandun na nga yung matanda sa dahil sa EJK na yan. Hanggang ngayon, wala pa namang napapatunayan kung talagang may EJK, di ba? Walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. Yung due process mo forever. Sabi nga ni Bibi Sara, nothingness. At hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusugpo ang korupsyon. Ay, hindi. 3 to 4 months, drugs yun. Lutang. Lutang. Droga, yung 3 to 6 months, Yusek. Hindi korupsyon. Ano ba yan? Patulog ka kasi ng mahimbing. Hindi na nakakasunod-sunod yung mga sinasabi mo. Yan tuloy kung ano-ano na lumalabas sa bumanganga mo. Bumubula Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana meron ba siyang sinabi? Meron ba siyang sinabi sistema na masugpo yung korupsyon? Wala. Pininsert mo na naman. Wala, Claire, wala. po ay hiniling niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi Ayan na. kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon, noong nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo Paano yan? Duterte, I am also corrupt. Ay, pupuntahan natin yan mamaya. ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Pinokos pa talaga. Ang bigyan ng bonus ang cameraman na yan. Bigyan ng bonus. Talagang zinom, pinokos. Ipokus mo. Parang nagbablog lang, no? Kailangan niya ng material na ipakita, no? Para hindi siya Yusek, kahit sabihin mo lang na Duterte, I am also corrupt, sinabi niya, hahanapin yan ng mga reporter, hahanapin yan ng mga vloggers kung meron ba, ipapak-check ka. You don't need to show it there. Para namang mga bata, para namang mga tanga, yung mga
yung Malacanang press course, pinaggagawa mo. Babasahin natin yan mamaya. namin niyang May link sa baba. Pupuntahan natin. Kasi yung sinabi niya lang niya, yung ano lang, konting linya lang. nagnanakaw siya, Oh, pero naubos na. nagnanakaw siya. Ah, So, ito pong article na to ay 2017, oh, halos mahigit isang Ah. taon na nakaraan bago after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. hindi korupsyon. Droga yun, 3 to 6 months, drugs. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I Ah. quote, Tignan nyo ha. hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. Gumaganyan pa siya. Mang binabasa niya. So wala na. End of quote. So, 2017 ito, sana na ibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusupo ang korupsyon. Okay. Puntahan natin. Meron pa dyan sumusunod na magtatanong, mababasag siya, pero okay na, wag na, hayaan nyo na. So, natatandaan nyo yung pinakita ko kanina. Di ba? Nagpapangalan siya ng mga korap. So, ibig sabihin, meron siyang ginagawa. Talamak nga lang talaga. Hindi naman magician si Duterte. Hindi naman, wala naman tayo sa winter wonderland para isang araw lang tapos na ang korupsyon. Di ba sa ikaw na mismo nagsabi, hindi isang araw lamang. Mahigit isang taon na daw yun. O di okay lang pala. Okay lang pala. Kahit 3 to 6 months, kahit sinabi pa niyan, 1 year, pwede didebunk mo yung sarili mo. Kasi sabi mo kanina, hindi lang po pang isang araw yung yung pagsugpo ng yung pag-iimbestiga. Nag-imbestiga siya. Hindi nga niya na-meet yung 3 to 6 months. Pina natin sinabi niya yan. Pero, paglabas ng investigasyon niya, anong ginawa niya? Pinangalanan niya yung mga congressman at dating congressman na sangkot sa korupsyon. Hindi lang yan, pinagsisibak din niya yung mga nasa DPWH. Claire Castro naman, gumising ka. Ngayon, puntahan natin to. Okay. Yan. Ito yung pinakita niya, di ba? Asa na ba? I am not corrupt, sabi niya. Yan yung pinakita niya. Duterte, I am not corrupt. In a speech before the Philippine-Chinese Charitable Association, President Rodrigo Duterte has admitted that he is also corrupt. Ito yung sinabi niya in a video taken during the event. Duterte said, ito yung quote niya kanina, I hate corruption. Hindi ako nagmamalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na so wala na. So in English, I don't pretend to be clean. I have also stolen a lot, but I've already spent it all, so it's all gone. Una, sinabi ba niya na sabihin na natin na magnanakaw nga si Duterte. Sinabi ba niya dito na sa gobyerno siya nagnakaw? Parang hindi. Pero ito lang yung binasa niya. Sunod. Sought for comment. Senator Antonio Trillanes Trililing Kaning Lugaw, Kaning Sundalong Kanin, Bit Bayag. Sani Trillanes? Parang, Claire Castro Si Trillanes ba, bossing mo? Nagtatanong lang. Kasi lagi mo pinagtatanggol si Trillanes kasi naman. This admission confirms my corruption allegation against Duterte. Yan daw sabi niya, kinukonfirm daw yung mga claims, yung mga yung allegation ni Trillanes kay Duterte. I have filed a case. Eto na, I have filed a case against him before the ombudsman, along with necessary evidence to support the case. This admission should be the reason to expedite the investigation. In May 2016, Trillanes filed a plunder case against Duterte before the Office of the Ombudsman due to the latter's alleged unexplained wealth. So, tanong, sa mga final ni Trillanes na kaso ng korupsyon kay Duterte, meron na bang napatunayan na si Duterte nga ay magnanakaw at korap? Meron na ba? Parang wala akong nababalitaan, Yusek. Hindi naman ako nakatira sa kuweba ng matagal. Meron naman akong salamin. Hindi ko nga lang suot. To. Meron naman akong salamin.
Kita nyo ba? Tapos, hearing aid, wala ako niyan. Okay pa naman ang pandinig ko. Pero parang wala naman akong naaalinagan at narinig na guilty si Duterte sa mga kasong korupsyon na final sa kanya na ang nag-file ay yung senador, dating sundalong kanin na lagi mong pinagtatanggol. Bakit kaya ganun? So, ibig sabihin, baka naman nagjo-joke lang si Pangulong Duterte nung oras na yan, nung sinabi niya yan. Aba, puntahan natin. O, eto. O, mabilis lang to. Tignan na lang natin yung reaksyon ng mga tao. I hate corruption. O, Hindi ako nagmamakalinis. hindi ako nagmamakalinis. Mali pa to. Hindi ako, nagmamalinis to. O, nagmamakalinis daw. O, ano daw? Marami rin akong nanakaw pero naubos na. O, So, anong reaksyon ng mga tao? Nagtawanan. Nagtawanan. Bakit nagtawanan? Ay, baka joke lang. Baka nagbibiro lang naman. Sarcastic ba? Hindi nyo nagigets yon. Hindi nyo nagigets na baka itong si Duterte ay nagjo-joke. May tumawa, Gosep. Kapag ba may tumawa sa sinasabi mo at ano ang ibig sabihin? Baka malamang nagjo-joke. Baka malamang nagpapatawa. Kinagat naman ngayon ni Claire Castro. Umamin si Duterte ang kurap. Nge.